Hello guys, good afternoon. For today's video, magpapalit tayo ng o-ring ng Skirmingham. Arm score 1985, sabi nung kaibigan natin na hunter na may-ari nito. So napalitan na siya ng brass barrel. Kasi sabi niya sa akin, long time ago, ginamit niya siya sa pantiksay. So nasira na yung raya sa loob ng original na Skirmingham. Pero ako meron akong original nito na stock eh. So ngayon papalitan natin siya ng o-ring kasi sumisingaw dito sa charging lane niya. So ito napakaganda kasi maganda pa yung reblo niya, spring niya okay, yung lock niya accurate. So okay na okay pa siya. So yun, simulan natin. Ituro ko sa inyo kung paano magpalit ng o-ring dito sa charging lane niya ng simple lang para makita niyo kung paano. Una tanggalin natin yung allen. Huwagan natin siya. So guys, sa pag gagawa ng air gun, napaka-importante na meron kang proper tools. Most of the time kailangan mag DIY ka pa ng pangtanggal ng tools niya para may mga special tools kasi na kailangan eh. So luwagan lang natin itong mga tornilyo niya. Tanggalin natin yung barrel. Yan. Dito naman gamit kayo ng crocodile para hindi siya magasgas. Kapain nyo lang yung ngipin. Kagandahan pag crocodile plies yung gamit nyo, sigurado naman na hindi kakapit kasi siya ron sa thread. So hindi masisira yung pinakangipin. So yun, kung mapapansin nyo, yung o-ring niya sugat-sugat na, kaya talagang maglilik siya. So papalitan natin yan. Check na rin natin yun sa loob. So yan mga sir, napalitan na natin. Lagyan lang natin ng konting petroleum jelly para hindi magasgas ang papasok. Yan, kung mapapansin nyo, swabe lang yung pagkakapasok natin. Papalitan na rin natin siya ng o-ring dito sa pinaka bolt niya kasi may backfire, nagba-backfire na kasi yung napansin natin medyo gastado na rin yung niya. Yung dalawang o-ring niya. Yan naman, hindi naman yan dapat mahigpit na mahigpit. Mahigpit pulso lang din. Kasi nagpapa
ang dahilan naman kung ba't di sumisingaw, hindi yung dahil pagkakahigpit nyo dyan, kundi yung mga o-ring niya. Ito yung sinasabi ko. Yung dalawang o-ring na to. Palitan na rin natin kasi kung mapapansin nyo, pantay na rin siya. So, sabi ni may-ari bago masira, may backfire na rin. So, sumisingaw lang din dun yung hangin. Eh, sobrang lutong na rin yung o-ring niya. Tatanggal ng kusa. Yan, napalitan na natin. So ito, malaki ang nagiging cost din ito dun sa lakas ng baril natin. Kapag ka ito, yung pinaka-o-ring natin dito sa bolt, may singaw yan. Ito kasi yung tumutulak sa bale. So pag may backfire yan, may singaw, yung o-ring na yan, gastado na. Siyempre kakakasa natin. Sumisingaw dyan yung hangin. So instead na sumama siya pagtulak dun sa bala para malakas, sumisingaw. So malaking bagay na ano yan, na walang singaw. So lagi natin lalagyan ng yung mga airgun natin. Lagi natin silang lalagyan ng lubrication para yung pagkariblo ng bakal hindi masira. Ito yung gamit natin, yung wort. Gamit siya sa mga bisagra, pang lubrication siya. Napakaganda nito para sa mga outer layer ng metal. Talagang makapit yung nila, yung pinaka oil niya. So again, yung lubrication sa barrel natin, napaka-importante niyan. Sobrang importante, lalo na yan, sariwa pa yung Reblu kasi may-ari nito talagang ingat din. Ito may mga tama, natural naman yan sa pinaka-wood niya, pero yung pinaka-metal niya, alaga naman ng may-ari. So yung pagka-Reblu niya, kung mapapansin mo, original pa ng Armscore. Yung kahoy kasi hindi na natin yung talaga so pagbabalik naman, ganyan lang. Sundan nyo lang din yung pagkakatanggal nyo. May markings naman yan. So dito sir, may mga tanda naman yan. May markings naman. So wala naman din ligaw. Kasi natin, search na natin siya.
Kaya mararamdaman nyo yung piston niya sa loob. Yung sa charging lane niya, mararamdaman nyo naman pagka tumulak. Kasi may pinaka pinto sa loob na may goma sa pinaka ibabaw. Yan, may goma dyan sa pinaka ibabaw na yan, na pagka pinasukan mo ng hangin, may spring dito yan, bubukang ganun. Pagpasok ng hangin, puno na siya, yung valve na yan sasara. So hahapit na yung goma na yon sa pinaka ibabaw ng bakal, so magsasara. So yun, pwede mo din linisin yun. May spring lang dito na sa housing na to, tatanggalin mo lang yung pinaka naglalak nun sa spring, ingatan nyo lang na tumalsik. So pag natanggal yun, taktak nyo lang to, mahuhugot dun yung pinaka piston nya, linisin nyo lang ng Johnson Bud, lagyan nyo lang din ng oil. Kung makikita nyo na yung goma dito palitin, palitan nyo na lang ng oil seal o engineering plastic. Tapos yun na, balik nyo yung spring, ilock nyo, okay na siya. Pero sa case natin, ang pinalitan lang natin dito yung pinaka goma. Tapos yan, okay na, kasi pagka kinakargahan ng hangin, sumisingaw daw siya dito. So chinik na rin naman natin, dyan lang nga din yung singaw. So ngayon ang ginawa natin, pinalitan na rin natin siya ng o-ring dito sa pinaka bolt niya. Yan. So testingin natin, mga sir. Ayan. So okay na siya. Hindi kagaya nung nakaraan na hapon nung dinala sa atin. Sobrang lakas ng singaw dyan, so sayang. So kargahan na rin natin siya ulit para matest natin. Tapos leave lang natin siya ng hanggang bukas para makita nyo, para makita natin kung okay na. Pero okay na yan. Magagamit na yan ulit pang tiksay. Okay. So, ganun lang mga sir, kapag every time na gagamitin nyo at pagkatapos yung gamitin, yung proper maintenance ng ating mga airgun, lagyan nyo lang ng kahit na used oil o kahit na anong oil, basta pag nahawakan kasi yan, yung acid ng kamay na meron tayo, ano yan, malaking epekto sa metal. So, yun lang guys. Mga sir, maraming salamat sa time. Please like, share, and subscribe. Kapag may ibang tanong o may i-share ko sa inyo, yun, magtanong lang. Thank you sa time. God bless.